Iharap niyo sa amin ang pinakamagaling yung doktor. Iyon agad ang sigaw na lalaking pumasok sa ER habang inaalalayan nito ang isang lalaking duguan. Ang lahat ay napatingin sa mga lalaking nakaitim, armado at puno ng pawis sa mga ito. Ang mga doktor at nurse na naka-duty ng gabing yon ay agad na napatras. Ang ilan ay napahawak sa dibdib dahil sa takot. Ano? Meron ba? Tila galit na tanong muli ng lalaki. Saka tinutok ang baril sa mga nurse at doktor na naroon. Kaagad naman na naalarma si Anika nang marinig ang malakas sa sigaw na yon. Kaya mula sa ward ay dali-dali siyang tumakbo para alamin ang nangyayari. Pagdating niya sa emergency room ay nadatnan niya ang mga nakaitim na lalaki. May mga hawak na baril at ang isa ay duguan ngunit may malay pa. Kaagad siyang lumapit sa mga ito. Ano nangyari? Diretso niyang tanong at akmang hahawakan ng pasyente. Ngunit tinutukan siya ng baril sa ulo kaya napahinto siya. Sino ka? Mariing tanong na lalaking may hawak sa lalaking duguan. Inis naman na umayos ang tayo si Anika at tinabig ang baril na nakatutok sa ulo niya. I'm Anika Lucero. Isa akong doktor dito. Ngayon kung kailangan niyo ng gagamot sa kanya, narito ako. Pero sana huwag niyong takutin ang mga kasamahan ko dito at ibang pasyente. Diretso niyang sambit. Ah! Bigla ay daing na lalaking sugatan. Boss! Alarma sigaw ng mga armadong kalalakihan. Ano? Panonoorin na lang ba natin siyang mamatay? Sigaw ni Anika. Ipagkakatiwala ko siya sa'yo, Doktora Anika. Pero once na may mangyaring masama sa kanya, buhay mong kabayaran. Mata sa matang sambit na lalaking kung umasta ay may katungkulan. Inirapan lang ito ni Anika. Ilagay niyo siya sa stretcher at dalhin sa room 12. Utos niya agad namang sinunod ng mga ito. Nang makarating sila ng room 12, ay agad niyang inihanda ang mga gamit at gamot na kakailanganin. Ano nangyari sa kanya? Tanong niya sa lalaking kanina'y may hawak dito. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Masungit at sambit ng lalaki. Ayaw mo sabihin, paano ko siya malalapatan ng tamang gamot? Kanina pa siya naiinis sa taong ito. Dumating na parang mga siga at tila utusan siya. Kung hindi niya lang mahal ang trabaho niya, ay baka hinayaan niya na lang ang pasyente gaya ng mga kasamahan niya. But she loved her job. At higit sa lahat, she believed that no one deserves to die just because of fear. Nabaril siya, pero hindi mo na kailangan pang i-report sa pulis. We will handle that. Pag-amin na lalaki. Tumango si Anika at muling tinignan ang lalaking nakahiga sa kama. Puno ng pawis at halatang nanghihina dahil maraming dugo na rin ang nawala. Guwapo ito at hindi makakailang malaki ang pangatawan. Pero palaisipan sa kanya kung bakit ito nabaril. Sige, makakalabas ka na. Utos niya sa lalaki. Hindi ako pwedeng lumabas. Hindi ko pwedeng iwan si boss. Dahil baka may gawin kang hindi maganda sa kanya. Hindi natapos ang sasabihin nito dahil nagdabog na si Anika. Doktor ako, hindi mamamatay tao. Ngayon kung hindi ka lalabas ay talagang mamamatay ang boss mo. Ano, lalabas ka ba o hindi? Galit niyang sigaw. Gusto pa sana magsalita ng lalaki pero hindi na nito tinuloy dahil nakita nitong sumenyas na ang boss niya. Nang maiwan na silang dalawa ay mabilis na sinuri ni Anika ang blood type at nang makumpirma ang compatibility, maingat niyang ikinabit ang blood bag. Sa bawat patak ng dugong pumapasok, binabantayan niya ang monitor. Ngunit hindi bala ang kinatatakutan niya, kundi ang posibleng tinamaan itong organ. Mainit pa ang dugo sa tagiliran nito at dahan-dahan tumutulo sa sterile drape. Sa bawat segundo, naririnig niya ang tibok ng puso ng binata sa monitor. Stable for now, sambit niya. Nang makita niya sa scan monitor kung nasaan banda ang bala, ay kaagad niyang kinuha ang gamit para makuha ang bala na tumama sa tagiliran nito. Hindi siya nakaramdam ng takot, kundi pag-iingat. Isang maling galaw, pwedeng lumala ang pagdurugo. Sir, I will inject an anesthesia. No, hindi yan kailangan. Hindi yan tatalab sa akin, trust me. Nahihirapang sambit ang pasyente niya. Pero sir, tanggalin mo na lang ang bala ngayon na. Utos ito sabay hawak sa kamay niya. Naiirita kasi ako sa init ang bala sa katawan ko. Okay sir, but it was you who insisted that you don't want anesthesia. Wala akong pananagutan sa'yo kung magreklamo ka sa sakit. Hindi naman na nagsalita ang lalaki at tumango na lang saka pumikit.
Naisip niya siguro'y nawala na ito ng malay. Binuksan na niya ng buo ang suot nitong coat at doon ay tumambad sa kanya ang abs nitong malabato. Makintab na dibdib dahil sa pawis at ang kapal ng karugtong na buhok pababasa. Ay, ano ka ba naman, Anika? Talaga nakuha mo pang pagnasaan ng nag-aago buhay na pasyente, ha? Saway ni Anika sa isip niya. Muli siyang bumalik sa realidad at nag-focus sa tama ng bala. Halos pagpawisan siya ng malamig ng mga oras na yon. Ilang minuto pa nakalipas ay sa wakas nakuha niya rin ang bala. Kaagad niyang tinignan kung meron pang natira at nang makitang wala na ay agad niyang nilinis ang sugat at tinahi. At nang matapos siya ay sa kanya lang napansin na matagal niya palang pinigil ang paghinga. Kontrolado ng bleeding niya. Mahinahong sambit ni Anika. Pero imbes na bumagal ang heartbeat ng lalaki sa monitor, ay tila lalo pa yung bumilis. Tapos na. Nakuha mo na bang bala? Bigla ay tanong ng lalaki dahilan kaya napapitlag siya. Gising ka? Bigla ay tanong niya. Oo, kanina pa. Napaawang ang labi ni Anika. Paano nangyaring wala ka naramdaman? At saka, bakit wala ka reaksyon? I just don't feel anything. Or maybe dahil sanay ng katawan ko sa mga sugat at tama ng bala. Tugon ng lalaki habang pinupunasan ng pawis itong mukha gamit ang hinubad itong shirt. Napatitig tuloy si Anika sa mukha nito at doon niya lang napagtanto na gwapo pala talaga ang lalaki. Bumagay dito ang buhok nitong medyo curly at malago, mapungay na mga mata, matangos na ilong, at labing natural ang pagkapula, ang hat pa ng katawan. Ay talaga namang kanin na lang ang ulang dahil nasa harap na niya ang ulam. Doktora Anika, right? Bigla ay tanong na lalaki kaya napabalik siya sa sarili. Sunod-sunod siyang tumango. Oo, at ikaw, anong pangalan mo para mai-record ko? Ezekiel Ferreira. Napakunot siya na noo dahil tila pamilyar sa kanya ang pangalan na yon. Nagulat naman siyang bigla nang marinig ang abnormal na tunog ng monitor dahil sa heartbeat ni Ezekiel. Ano nangyayari? Taka niyang tanong. Walang sabing kinabig siya ni Ezekiel at napaupo siya sa kandungan nito. Ano ba? Reklamo niya at kaagad siya nagpumiglas pero mas malakas pa rin ito sa kanya. Hindi ako mamamatay sa tama ng bala. Alam ko saan? Medyo paos na tanong nito. Napahinto siya. Saan? Sa ecstasy. Someone injected me a drugs. So now, Dr. Anika, would you willing to cure me? Nakatitig si Anika sa mga mata ni Ezekiel na parabang nahipnotismo na siya nito. Sa paanong paraan? Kinakabahan niyang tanong. This way. Hindi na siya nakapagsalita pa nang simulan siyang halikan ni Ezekiel at kahit magpumiglas pa siya ay wala itong epekto sa katawan ni Ezekiel. Kaya kinagat na lamang niya ang labi nito at nang tumigil ito ay halos maubusan na siya ng hininga. You pervert! Sigaw niya. I will be responsible for this. But please let me do this. Ikamamatay kong droga na to kung hindi ko ilalabas ang init ng katawan ko. Name anything you want after this. Lahat ng hiling mo ibibigay ko sa'yo. Just please. Pakiusap ni Ezekiel. Dahil pakaramdam niya ay isasabog ang puso niya kung hindi niya mailabas ang init ng katawan. Napaisip naman si Anika at naalala ang pagbebenta sa kanya ng kanyang sariling ama. Her father sold her for marriage sa isang matandang halos doble ang edad nito. And she really hate her father for doing that, kaya nilayasan niya ito. But her father always found her. Siguro ay chance na niya ito para tapusin ang kabaliwan ng tatay niya. Sisiping siya sa estrangherong pasyente niya upang mawala ng inaasam na pagkabirhen niya ng matandang nakabili sa kanya. Lahat ng hiling ko gagawin o ibibigay mo? Sigurado ka? Seryosong tanong ni Anika. Oo, anything. Just name it. Hindi na nagsalita pa si Anika at siya na mismo ang muling humalik. And this time, she fight back. Hinayaan niyang dalhin din siya ng init ng kanyang katawan. Habang ang binata ang siyang gumagabay sa kanya sa tamang posisyon at tila hindi nito alintana ang sugat. Hindi ganito ang pangarap niyang pagkuha sa pagkabirhen niya, pero ito na lang ang choice na meron siya para makawala sa kanyang ama. I'd rather to be with a stranger man who's in my age.
kaysa naman sa isang matandang halos lolo ko na. Sambit niya sa isip at patuloy na nagpatianod sa bawat init na sandali. Kinabukasan, nagising si Ezekiel sa malamig na pakiramdam ng kama. Wala nang pakiramdam ng init na naroon kagabi. Wala na rin ang babaeng dahilan kung bakit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay nakatulog siya na mahimbing. That's a miracle. After a long year, naranasan ko makatulog muli na parang isang normal na tao lang. Sambit niya sa isip. Napaupo siya at nilibot ang paningin sa silid. Tahimik at malinis na parang walang bakas ng init na pinagsaluhan nila kagabi. Tanging bahagyang hapdi sa tagiliran at ang maayos na benda ang nagpapatunay na hindi panaginip ang lahat. Dr. Anika. Mahina niyang sabit na halos hindi niya namamalayan. Inabot niya ang cellphone sa bedside table at agad na tinawagan ng isang numero. Boss? Alertong sagot ang nasa kabilang linya. Ryder, hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol kay Anika Lucero. Ang doktora na nagligtas sa buhay ko. May ilang segundong katahimikan bago marinig ang mahinang pagtawa ni Ryder. Wait, si Dr. Anika? Boss, huwag mo sabihin, gawin mo na lang. Putol ni Ezekiel. At bilisan mo. Wow, isang mafia boss na ba ang titiklop ngayon? Mukhang hindi lang balang tumama sa'yo, boss. Mukhang pati yung pana ni Cupido. Love at first sight yarn? Hindi napigilang magbiro ni Ryder. Hindi agad sumagot si Ezekiel. Tumayo siya at dahan-dahang nagsuot ng shirt. Kahit na bahagyang kumikirot ang sugat niya, naalala niya salitang binitiwan niya kay Anika. And he meant it. Kumusta mga tao natin kagabi? Ilan ang buhay? Pag-iiba ni Ezekiel ng topic. Boss, dalawa lang sugatan natin. Talagang tinambangan tayo ng mga kaaway ng daddy mo. Planado lahat ng galaw nila eh. Paliwanag ni Ryder. Hulihin niyo kung sinong mastermind. Pagkatapos, patay niyo agad. Mariing utos si Ezekiel. Hindi para matapos agad ang gulo, pero para gumanti sa ginawa nito sa kanya. He might die right now, kaya swerte na lang niya at sa ospital kung sa nagtatrabaho si Anika sila napunta. Pero mas unahin mong hanapin ang impormasyon ni Anika. Habol niyan sambit. Mula sa kabilang linya ay napakunot noo si Ryder. Sigurado ka, boss? Yes, at hindi ko hayaang mawala siya. Bahagya siyang umiti. Isang ngiting bihirang-bihirang makita ng iilan. Anika Lucero Ferrer. Bagay na bagay ang apelyido ko sa kanya. Sa kabilang linya, napahinto si Ryder bago tuluyan tumawa. Grabe ka, boss. Kung malaman to ng buong syndicate, baka isipin nila nagbibiro ka. Hindi ako nagbibiro. Mariing sagot ni Ezekiel. At kung kailangan kong baguhin ang buong mundo ko para sa kanya, gagawin ko. Seryosong sambit niya saka ibinabana niya ang tawag. Samantala, halos umaga na ng tuluyang makauwi si Anika sa maliit niyang apartment. Medyo nahirapan pa siyang bumiyahe dahil sa sakit ang pechay niya. Ay talaga namang inararo yata siya ng isang kalabaw kagabi. Dahil bukod sa first time niya ay mahaba at mataba ang batuta ng lalaki kagabi. Halos hindi pa siya nakakaupo nang dumating ang kaibigan niyang si Mara habang may dalang kape at kunot ang noo sa pag-aalala sa kanya. Girl, mukha kang dinaanan ng bagyo. Biro ni Mara pero agad ding nagseryoso. Ano nangyari sa'yo? Marami bang pasyente kagabi? Napabuntong hininga si Anika. Dahan-dahan siya naupo sa sofa at tila nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam paano sisimulan na nangyari sa kanya. Uy, ano yan? Emote-emote? Natatawang tanong ni Mara. Mara, nanginginig ang boses niya. Ay, may pasyente ako kagabi. Isang lalaki. At may nangyari sa amin. Nanlaki ang mata ng kaibigan niya. Ha? As in, nagjugjugan kayo? Tapos pasyente mo pa? Oo, hindi ko rin inasahan eh. Hindi ko ginusto sa ganung paraan. Mabilis niyang paliwanag. Pero ginawa ko yun kasi ayoko nang guluhin pa ako ni tatay patungkol sa pagbenta niya sa akin kapalit ng kasal. Natahimik si Mara. Lumapit ito at niyakap si Anika. Hindi kita huhusgahan. Pero sigurado ka bang okay ka lang? Oo, sa ngayon okay. Medyo mahapdi lang eh. Nahihiya niyang sambit. Bigla ay hinampas siya ni Mara sa braso.
Oh, don't tell me. Nakailang rounds kayo? Gwapo ba? Hat? May sheriff? Baka sa boses ni Mara ang pagkaligalig nito. Nakatatlo din kami. Kung usapang gwapo, panalo talaga, parang artista. At kung masarap, oh well, look at me. Looking satisfied. Sabay kibit balikat niya habang natatawa rin. Ay! Tili ni Mara. I'm happy for you. Sa wakas hindi ka na inosente. Sabay tawa nito. Sana lang tuluyan ka ng tigilan ng tatay mo na singgero. Magsasalita pa sana si Anika, ngunit malakas na bumukas ang pintuan ng apartment niya. Dahilan kung bakit sila napatayo bigla ni Mara. Anika! Boses yun ng tatay niya. Speaking of your not so good father. Bulong ni Mara. Nanlamig ang buong katawan niya, lalo na nang tuluyan itong nakapasok. Pulang-pula ang mga mata, amoy alak kahit umagang-umaga at may hawak na bote sa isang kamay. Halos masuka si Mara sa itsura nito. At hindi naman alam ni Anika kung paano siya laging nahahanap ng tatay niya. Pang-ilan lipat na niya rito at halos wala pang isang buwan ngunit nahanap pa rin siya nito. Paano niyo nalaman na nandito ako? Nanginginig niyang tanong. Sinabi ko naman sa'yo kahit saan lupalop ka pa magpunta, mahahanap kita. Pahingi ako ng pera. Sigaw nito sa kanya. Akala mo ba libre kitang pinalaki? Kung hindi dahil sa akin wala ka rito sa mundong ito. Tay, umalis ka na rito, huwag kang manggulo. Nanginginig pero matapang na sagot ni Anika. Wala kang karapatan. Anong wala akong karapatan? Sigaw nito, sabay lapit. Bumalik ka na sa bahay. Hinihintay ka na ni Don Pablo. Malaki pa rin ang bayad hanggat hindi na ako sasama. Putol ni Anika sa napapikit. May boyfriend na ako. Napatawa ng malakas ang tatay niya. Isang halakhak na puno ng pangungutya. Tanga! Akala mo may lalaking tatanggap sa'yo? Kung sa bagay, hanggat birhen ka, may halaga ka pa. Kaya may halaga ka kay Don Pablo. Humigpit ang kamao ni Anika. Lakas loob niyang hinarap ang tatay niyang kinatatakutan niya ng buong buhay. Hindi na ako birhen! Parang tumigil ang oras sa sandaling yon. Nagbago ang anyo ng tatay niya at mas naging galit. Ano sinabi mo? Nagpagalaw ka na sa iba? Galit na galit ito at namumula na sa galit. Ngunit taas noo ito ang hinarap ni Anika. At wala kayong paki sa naging desisyon ko! Wala ka talagang kwenta! Sigaw nito at mabilis na itinaas ang boteng hawak upang ihampas sa ulo niya. Ngunit bago pa ito tuluyang maipalo sa kanya, ay biglang may mga kamay na humawak sa braso ng tatay niya. Kaya nabitawan nito ang bote at napaatras sa gulat. Sino ba kayo mga peste kayo? Malakas sa sigaw ng tatay niya habang hawak na mga kalalakihan. Enough! Malamig na boses yun ng isang lalaki na medyo pamilyar sa pandinig ni Anika. Dahan-dahang pumasok si Ezekiel sa apartment, kasunod ang mabibigat na yabag ng kanyang mga tauhan. Nang makita ito ni Anika ay agad siya nagulat. Ezekiel? Mahina niyang sambit at halos hindi niya alam kung galit, gulat o hiya ang nangingibabaw ngayon sa emosyon niya. Samantala, napasigaw ang tatay niya nang mas lalong pilipitin ng isa sa mga tauhan ni Ezekiel ang kamay nito hanggang sa mapaluhod ito sa sahig. Aray! Tama na! Tauhan ako ni Don Pablo! Dapat kayo matakot! At isa pa huwag kayo makialam! Away pamilya to! Sigaw ni Danny, ang tatay ni Anika. Napangisi si Ezekiel. Isang ngiting walang bahid ng awa. Ganitong klase ng tao ang kinamumuhian niya at dapat hindi na pinapatagal ang buhay ng ganitong klase na tao. Away pamilya. Malamig niyang ulit. Pamilya ba ang tawag mo sa pagbebenta mo ng sariling anak? Nanikip ang dibdib ni Anika at para siyang sinampal ng katotohanan. Kahit na matagal na niyang alam na masama ang ugali ng ama niya, ay iba pa rin ang sakit kapag narinig mong banggitin ng iba. Lalo na ng estrangherong mas may malasakit pa kaysa sariling ama mo. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo! Depensa ng tatay niya. Utang yon! At responsibilidad niyang bayaran ng utang ko kay Don Pablo dahil akong ama niya. Responsibilidad? Umiling si Ezekiel. She has no responsibility to a person like you. Ang responsibilidad ng magulang ay protektahan ng anak, hindi gawing bayad sa pagkakautang. Humigpit ang mga kamao ni Anika. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umalis,
Pero hindi niya magawa dahil ito ang unang beses na may taong namagitan sa kanila ng kanyang ama. At sa pagkakataong ito ay walang laban ang kanyang ama. May kinuhang papel si Ezekiel sa bulsa ng coat niya at nang makita ni Anika yon ay napag-alaman niyang papel iyon ng tseke. "Tell me, how much do you want?" Diretsong tanong ni Ezekiel. Parang binuhusan na malamig na tubig si Anika. Napatingin siya kay Ezekiel ng puno ng insulto at pait. Sa mata ng lahat ay pera lang pala ang katumbas niya. Kahit kay Ezekiel, ganoon din ba? Akala niya ay nandito ito para iligtas siya pero mukhang gamit lang din ang tingin sa kanya nito. Gamit na pwedeng mabili. Napatawa naman si Danny at kahit paos ay may halong pagmamataas pa rin ito kahit nakaluhod. "Walang tatalo sa yaman ni Don Pablo. Kahit ikaw, hindi mo siya kayang tapatan. Sino ka ba para bayaran ng babaeng ito? Hindi na siya birhen. Wala nang kwenta. Kaya pakawalan niyo na ako at hayaan siyang parusahan." Sigaw ni Danny. "Hindi ko binibili ang anak mo." Mariin itong sambit. "Dahil hindi naman siya bagay. She's more than anything. Tao siya. May buhay, may pakiramdam." Mariing sambit ni Ezekiel. Nagbago bigla ang ekspresyon ni Anika dahil sa mga salitang binitiwan ni Ezekiel. Samantala, tumigil naman ang pagtawa ng tatay niya. "Ang binibili ko ay ang kalayaan niya." Dugtong ni Ezekiel, sabay lingon nito kay Anika. Tuluyang tumulo ang luha ni Anika sa sinabing yun ni Ezekiel. Dahil sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, naramdaman ni Anika na may isang taong hindi siya tinitignan bilang isang gamit, kundi bilang isang taong karapat-dapat maging malaya. "Babayaran kita, pero hindi ka na pwedeng lumapit pa sa kanya, naiintindihan mo?" Oo, sige. Basta bayaran mo lang ako ng 10 milyon. Parang asong wala sa sariling sambit ng kanyang ama. Kaagad na sinulat ni Ezekiel ang halaga sa tseke, saka yun pinirmahan ng walang pagdadalawang isip. "Simula ngayon, wala ka ng karapatan sa kanya. Kapag nalaman kong ginugulo mo siya, makikilala mo kung sino talaga ako at kung gaano kalalim ang kanyang hukayin ang galit ko." Pagbabanta ni Ezekiel. Oo, hindi na ako lalapit. Magpapakalayo-layo na ako." Natatawang sambit ng kanyang ama. Masarap marinig ang mga salitang yun, pero nasasaktan pa rin si Anika. Noon pa man ay lulong na sa sugal at alak ang amain niya, kaya wala siyang affection sa tatay niya. Pinangarap niyang maging doktor dahil namatay ang ina niya sa malubhang sakit, at ama niya ang sinisisi niya kung bakit ito namatay agad. Dahil ultimo pambili ng gamot ang nanay niya, ay binili nito ng alak. Mabilis sa sinara ng tatay ni Anika ang pinto ng apartment. Habang mahigpit ang hawak sa tsekeng inabot ni Ezekiel, ni hindi man lamang ito lumingon sa kanya na para bang wala talaga siyang halaga sa buhay ng tatay niya. Nang tuluyang makalabas ang tatay niya, ay tuluyang bumigay ang tuhod ni Anika at napaupo siya sa sofa habang nanginginig ang mga kamay. Lumapit at umupo rin si Mara at mabilis siya niyakap. "Okay ka lang ba?" tanong nito. Hindi ko alam." Tapat niyang tugon. "Pero parang itong unang beses na nakahinga ako ng maluwag. Para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan." Sabay tingin niya kay Ezekiel. Nagkatinginan silang dalawa habang tahimik ito nakatayo. Biglang umubos si Mara. Sa tingin ko, kailangan ko munang umalis. Medyo intense yung energy dito." Ngumiti ito kay Anika. "Text mo ko mamaya." Bulong nito sa dulo. Pagkalabas ni Mara, ay sumunod ding umalis sa mga tauhan ni Ezekiel hanggang sa silang dalawa na lang ang naiwan. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa hanggang si Ezekiel na ang unang kumilos. Dahan-dahan siya lumapit kay Anika at saka lumuhod sa harap nito. "Salamat nga pala." Napakunutan noon ni Anika dahil sa nakita. Anong ginagawa mo?" Naguguluhan niyang tanong. Hindi naman sumagot si Ezekiel. Sa halip, may inilabas ito mula sa bulsang isang maliit na pulang kahon. At nang buksan niyon, ay agad na tumambad sa kanya ang isang diamond ring. "Anika Lucero, gusto ko itang pakasalan." Walang prenong sambit ni Ezekiel. Nanlaki ang mata ni Anika. "Ha? Kasal?"
Gulat niyang sambit, saka biglang natawa. Grabe ka, kasal agad hindi nga kita halos kilala. Naiiling niyang sambit. Okay lang, basta ako, gusto kitang pakasalan. Gusto ko na ikaw magiging asawa ko. Diretsyo ang sagot ito at tila batang natataranta. Hindi na napigilan ni Anika ang matawa na malakas. Gusto mo akong pakasalan? Pero hindi mo malang ako tinanong kung gusto ko ba? Ayaw mo ba? Alanganing tanong ni Ezekiel. Napailing si Anika. Kung kanina ay cool at astig sa paningin niya si Ezekiel, ngayon ay parang bata itong kailangang pagbigyan. Tumayo si Anika at huminga ng malalim. Ayoko. Mahinahon pero buo ang boses niya. Hindi ako papayag. Hindi ako papasok sa kasal dahil lang may utang na loob ka sa akin o dahil niligtas mo ko. Hindi naman natinag si Ezekiel sa pagkakaluhod. Hindi kita pipilitin, pero hindi rin ako susuko. Napatingin siya rito ng seryoso. Ezekiel. Hindi natapos ang sasabihin ni Anika dahil agad na nagsalita si Ezekiel. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang oo mo. Simula ngayon, araw-araw mo na ako makikita. Liligawan kita. Nakangiting sambit nito sabay kinindatan siya. Natahimik namang bigla si Anika. Hindi siya kinilig, pero may kung anong kumalabit sa dibdib niya. Looks like Ezekiel has its own way to make her heart beats fast. At kapag handa ka na, nandito lang ako. Iniwan nito ang singsing sa mesa at naglakad palabas. Naiwan si Anika na nakatitig sa maliit na singsing na kumikina. Hindi niya akalaing ang pagligtas niya sa buhay ni Ezekiel at isang gabing magkasalo sila ay hahantong sa sitwasyon ngayon. Baka baliw na siya. Bigla ay naisambit ni Anika. Ay, sayang naman kung baliw siya. Gwapo pa naman. Sinong baliw? Ay, baliw ka! Gulat na napatingin si Anika sa pintuan at doon ay nakita niya si Ezekiel. Akala ko umalis ka na. Utal niyan sambit. Hindi pa, baka kasi magbago pang isip mo Mabilis na naglakad si Anika sa pintuan. Hindi na magbabagong isip ko. Sambit niya saka sinarado ang pintuan. Magbabago pa yan! Sigaw ni Ezekiel mula sa labas. Aalis na ako, love I love you, my soon-to-be wife. Huling sigaw nito. Unti-unting kumurba ang ngiti sa labi ni Anika dahil sa sinigaw ni iyon ni Ezekiel. Aaminin niyang talagang tinamaan at kinilig siya ng mga oras na yon. Ngunit ang matauhan ay agad niyang tinampal ang labi niya. Ako yata ang baliw Ngumingiti mag-isa. Sambit niya saka naupo muli sa sofa at kinuha ang diamond ring. Napabuntong hininga siya. Ay, babalik ko sa kanya to kapag nagkita ulit kami. Mahina niyang sambit at marahan na pangiti. Narealize niya kasi ang mga nangyari. Wala na siyang aalalahanin na tatay ngayon na manggugulo sa buhay niya. Malaya na siya at lahat yon ay dahil kay Ezekiel. But still, no is my answer. Sambit niya sabay irap sa singsing. Ngunit iyon ang akala ni Anika na matatahimik na ang buhay niya. Dahil ilang linggo pa lang matapos niya makabalik sa trabaho ay naging usap-usapan sa buong ospital ang pangalan niya. Hindi dahil sa bagong medical case, kundi dahil sa lalaking halos araw-araw na nakikitang nasa labi. Si Ezekiel Ferrer. Tuwing umaga, may kung ano-anong idini-deliver sa nurse station. Minsan pagkain, mainit-init pa at sapat para sa lahat ang nasa ospital. Minsan fresh flowers. At kung minsan, si Ezekiel mismo na nagpapanggap na may sakit upang asikasuhin niya. Gumagawa talaga ito ng paraan para magkita sila. Isang araw ay napuno ng pasyente ang ospital nila dahil sa aksidente sa kalsada. Marami siyang ginamot ng araw na yon, ngunit nagulat siya na makita si Ezekiel sa likuran niya habang nagagamot siya. Magpahinga ka na, mukha kang pagod ka na. Pag-aalala ni Ezekiel sa kanya. Umiling siya habang ginagamot ang sugat ng pasyente. Hindi pwede dahil marami pang pasyenteng galing sa aksidente. At saka pwede ba, umalis na kayo ng mga tauhan mo dito, nakakaabala kayo. Inis niyan sambit. So, kapag wala ka ng pasyente, makapagpahinga ka na. Tanong ni Ezekiel. Oo, ganun na nga. Bigla naman sumigaw si Ezekiel. Lahat ng pasyenteng nandito, kapag lumipat kayo ng ibang ospital na pagagamutan nyo ngayon,
Titiyakin kong makakatanggap kayo ng 20,000 bawat katao. Nalaki ang mga mata ni Anika at napaawang ang labi niya sa sinabi ni Ezekiel. Sinanyasa naman ni Ezekiel si Ryder na maglabas ng lilibuhin na pera. Wala pang 5 minuto at lahat ng pasyente doon ay kumuha ng pera at umalis upang magpagamot sa ibang ospital. Halos walang salitang lumalabas sa labi niya dahil sa nasaksihan. Ganoon din ang mga nurses na naroon. Anong ginawa mo, Ezekiel? Inis na tanong ni Anika. Tinulungan lang kita kasi nakikita kong pagod ka na. Nanggigigil niyang sambit at inirapan si Ezekiel. Thank you Sarcastic niyang sambit. Akmang lalakad na sanay siya nang mapansin na susunod si Ezekiel kaya agad siyang huminto. Huwag mo akong susundan! Sigaw niya rito. Hindi kita kailangan at lalong hindi ko kailangan ng inaalok mong kasal. Gumiti si Ezekiel. Kailangan mo man o hindi, gusto pa rin kitang pakasalan. Napailing si Anika. Bakit? Dahil sa isang gabi? Dahil sa utang na loob? Hindi. Mabilis itong sagot. Dahil ikaw ang unang babaeng humarap sa akin na walang takot. Walang pakialam kung sino ko. You choose to help everyone before yourself. Huminga ng malalim si Anika. Hindi pa rin. Hindi pa ako handa. At ayokong pumasok sa relasyon na parang hindi pinag-iisipan. Tumango si Ezekiel. I get it. Sambit nito at bahagya ito napangiti. Pero hindi rin ako titigil. Hintayin kita kung kailan ka magiging handa. Sambit na habol nito sa huli at marahang hinaplos ang pisngi niya bago tuluyang umalis. Napatampal na lang si Anika sa kanya noo dahil sa nangyari. Mukhang wala siyang balak pakawala ni Ezekiel at hindi niya alam kung good ba iyon or bad sign. Hindi nga lingid sa buong ospital ang halos araw-araw na pagbisita ng lalaking sinasabing boyfriend ni Anika. Ang swerte mo naman, doktora. Biro ng ilan. Grabe, seryoso siya sa'yo. Pulong ng iba. Ngunit mabilis ding kumalat hindi lang ang tungkol kay Anika at Ezekiel, ngunit pati na rin ang mga maling balitang naririnig niya sa staff and nurses. Isang araw, habang nasa cafeteria sila, ay nakita niya si Lily na kausap ang ilang mga nurse. Hindi niya alam kung aksidente niya lang na narinig o sinadya ba nitong iparinig sa kanya ang usapan ng mga ito. Alam niyo ba, gangster yung lalaking boyfriend ni Anika? Kumbaga masamang tao. Yung pera nun galing lang din sa kasamaan. Kaya pala laging may mga bodyguard. May kumirot sa dibdib ni Anika na marinig yon mula kay Lily. Hindi dahil sinasabing boyfriend niya si Ezekiel, kundi dahil hinuhusgahan ito nang wala namang alam. Siyempre, no one stand up dahil si Lily ay anak ng direktor. Pero hindi si Anika ang tipo ng taong matatakot sa ganitong klase ng tao. Lumapit siya sa mga ito at diretsyo nakatitig sa kanya. Lily? Nagkunwaring nagulat ang babae pero agad nagtaas ng kilay. Oh, narinig mo? Mataray nitong tanong. Oo. Mariing sagot ni Anika. At mali ka sa pinapakalat mong chismis. Napangisi si Lily. Talaga? Kasi base sa itsura pa lang, hindi mo siya kilala. Putol ni Anika habang nanginginig sa galit. At wala kang karapatang tawagin siyang masamang tao. Ah, wow! Tumawa si Lily. Defensive ka masyado, doktora. Baka naman natakot ka lang sa katotohanan. Napakuyom siya sa kanyang kamao dahil sa inis at galing dahil mukhang walang balak bawiin ni Lily ang maling paratang nito kay Ezekiel. Alam mo, kung saan ako mas natatakot? Tanong niya, ngunit hindi sumagot si Lily. Sa tulad mo, Lily, mas natatakot ako sa mga taong humuhusga ng wala namang alam. Kumbaga parang lata, maingay kapag walang laman. Mariing sabi ni Anika. Talaga? O baka ayaw mo lang aminin na nakikipagrelasyon ka sa isang kriminal? Sabay tulak ni Lily sa balikat niya. Hindi na nakapagpigil pa si Anika, tinulak niya rin si Lily. Kasabay nito ay kapwa na sila naghilahan ng buhok at tuluyang napahiga sa sahig. Pinakubabawan niya si Lily habang sinasabunutan at sinasampal. Kasunod dito ang pagdating ng mga gwardya at agad silang pinaghiwalay. Ngunit hindi sila agad nagpaawat. Sakto naman na dumating ang direktor at galit itong sumigaw. What the hell is happening here? Galit na sigaw ng direktor.
Kaagad na napatigil silang dalawa at binitiwan ng mga gwardya. Dali-daling tumakbo si Lily sa tabi ng daddy nito. Dad! Doktora Anika slapped me! Siya daw na! Sigaw ni Lily. Anong ako? You're the one who pushed me. At isa pa, ikaw din nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa akin. Galit na sigaw ni Anika. Dad, she's lying. Nag-iyak-iyakan si Lily na para bang bata. If you're saying that I'm a liar, then let's watch the record of CCTV footage. Sabay turo ni Anika sa CCTV. Napahawak naman si Lily sa braso ng direktor na para bang sinasabi nitong huwag hayaang mangyari yon. That's enough! Sigaw ng direktor. You disappointed me, Dr. Anika. From now on, you are suspended for 2 weeks. Napaawang ang labi niya. Ano po? Bakit po? Ano po nagawa ko mali? You shouldn't be biased dahil lang sa anak mo si Lily. No buts, no questions. I am the director here and you're just a low-class doctor. Sigaw ng direktor na para bang hinamak pa ang pagkatao niya. Tumalikod na ang direktor at agad naman ang umises si Lily. Low class. Bulong ito bago tumalikod at sumunod sa ama. Naiwan siyang tulala at halos maluhana dahil sa nangyari. No one stand up for her dahil alam naman yan takot din ng mga ito na madamay. So what now? She's suspended for 2 weeks for protecting Ezekiel. Hindi na siya nagsalita pa at nagtungo sa doctor's quarter upang kunin ang mga gamit niya na pwedeng iuwi na. Ang lahat ay nakikisimpatya sa nangyari at humihingi ng sorry dahil wala silang nagawa para ipagtanggol siya. Nang gabi na yon, habang dala mga gamit niya at lula ng bus ay maraming pumasok sa isip niya. Kung hindi niya siguro pinagtabuyan si Ezekiel ay baka naroon ito para tulungan siya. But the damage is done. Bulok lang talaga ang ospital na pinapasukan niya dahil sa sistema nito na hindi muna inalam ang totoong nangyari. Nang malapit na siya sa apartment niya, ay agad niyang napansin ang isang itim na kotse. Pamilyar sa kanya yon at alam niya kung sino may-ari. At nang mas makalapit pa, ay hindi nga siya nagkamali. Ezekiel was there at nakasandal sa kotse nito. Napairap tuloy siya sa hangin dahil siguradong magtatanong ito kung bakit dala niya mga gamit niya. Kaya upang iwasan ito, ay naglakad siya na mabilis at nakunwaring hindi niya ito napansin. Anika, you saw me. Sambit nito na agad ding sumunod sa kanya. Bago pa siya tuluyang makapasok sa apartment, ay ibinabana niya ang gamit niya sa labas pa lang ng pintuan at agad na hinarap si Ezekiel. Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong, pero halata ang pagod sa boses niya. Hindi pa man nakakasagot si Ezekiel, ay agad nang sumabog ang kinikimkim niyang sama ng loob. Alam mo bang ilang taon ako nag-aral? Nanginginig na sigaw niya. Ilang gabi akong hindi natulog. Ilang beses ako nagtrabaho ng doble para lang makarating sa kung nasan ako ngayon. Lumapit siya at tuluyan ang nangingilid ang luha niya. Tapos ngayon, dahil lang sa chismis, nasuspende na agad ako. That's unfair! Unti-unting humina ang tinig niya hanggang sa tuluyang mapahagulgol. Napaupo siya habang sapo niya ang kanyang mukha at nakasandal sa pader. Pinagtanggol kita. Bulong niya sa halos basag ang boses. Kasi alam kong hindi ka masamang tao. Pero ako naman yung naparusahan. That's unfair, Ezekiel. Tumabi si Ezekiel sa kanya at hindi ito nagsasalita. Tila hinayaan lang siya nitong ilabas ang sama ng loob niya. Habang unti-unti siya nitong niyakap at hindi na siya tumutol pa. Sa bisig ni Ezekiel niya naramdaman ang isang pahingang matagal na niyang hindi naranasan. Umiiyak pa rin siya nang unti-unting bumigat ang mga talukap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng luha at pagod, may kaibang katahimikan siyang nararamdaman. Hanggang sa tuluyan siya nakatulog nang mahimbing sa bisig ni Ezekiel. Kinabukasan ay hindi na hinintay pa ni Ezekiel na mahagising si Anika sa tabi niya. Maagi siya nagtungo sa ospital at diretsong nagtungo sa director office kasama si Ryder. Nang mga oras na yon ay wala pang direktor kaya naman nagkaroon pa sila ng oras si Ryder para guluhin ang buong opisina nito. At nang bumukas ang pintuan ay agad na namutla ang direktor na makita siya na nakaupo sa upuan habang hawak ang isang tabako. Napatingin pa ito sa paligid na ngayon ay gulo-gulo.
Nice to see you again, Director Chavez. Sabay ngisi ni Ezekiel. Ang direktor naman ay agad na sinaradong pintuan at biglang napaluhod. Saka nakaluhod din itong naglakad patungo sa harapan ni Ezekiel. Mr. Ezekiel Ferrer, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Halos maihi ang direktor habang nagsasalita dahil sa takot. Of course, kilala siya nito dahil naging tauhan ito ng ama niya sa kumpanya noon. Alam mo bang ayoko sa lahat? Yung mga lalaking walang bayag. Unfair people at one-sided palagi. Tanong ni Ezekiel. Alanganing tumawa ang lalaki. Opo, alam ko yun. Siyempre, yun din ang ayaw ng ama mo. Utal na sagot ang direktor. But it's happened to be you that kind of person. Ano nga ulit ang ginagawa ko sa taong ganon? Nanlaki ang mga mata ng direktor at agad na yumuko sa sahig ng paulit-ulit. Patawad po. Patawad, sir. Hindi ko po alam ang nagawa kong mali. Patawad, please don't kill me. Sorry, sir. Paulit-ulit na sambit ang direktor habang paulit-ulit din na yumuyuko sa sahig. Napangisi si Ezekiel at tuwan-tuwa naman si Ryder dahil parang tuta itong takot at takot. Hindi ako nandito para manakot. Malamig pero kontroladong sagot ni Ezekiel. Narito ako para itama ang mali. Tahimik na inilapag ni Ezekiel ang ilang dokumento sa mesa, mga detalye ng insidente, CCTV timestamps at testimonya ng ilang staff na piniling manahimik noong araw na sinuspende si Anika. Ang anak mo nauna, diretsyo niyan sabi. At sinuspende mong isang doktor na walang ibang kasalanan kundi ipagtanggol ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ng direktor. Ito pala ang tinutukoy ni Ezekiel. Mukhang maling babae ang kinalaban niya ngayon. Siguradong katapusan na niya. Tumayo si Ezekiel at yumuko ng bahagya, sapat para magdikit ang mga mata nila. May dalawang option ka. Mahinahon niyang sambit. Una, ibalik mo si Anika Lucero ngayon din. Linisin mong pangalan niya at siguraduhin mong walang mananakit sa kanya kahit sino. Pangalawa, hayaan mo ipabot ko sa board ang lahat ng alam ko, kasama ng illegal donations, falsified records, at ang mga pasyenteng nawala nung ikaw naka-duty. Dugtong ni Ezekiel sa mas mababa ang boses, ngunit mas mapanganib. Namutal ang direktor at para siyang naubusan ng dugo dahil sa takot. Nakaluhod itong lumapit sa kanyang telepono at dinayal ang number ng assistant director. Pabalikin na sa ospital si Dr. Anika Lucero. Ngayon din eh. Utal na utos ang direktor saka ibinaba ang tawag. Sunod-sunod na muling yumuko ang direktor sa harap ni Ezekiel. You chose wisely, direktor. Sambit ni Ezekiel. Opo, patawad po ulit. Makakaasa po kayong hindi na ito mauulit eh. Hindi na sumagot pa si Ezekiel at lumabas sa ito ng opisina kasunod ni Ryder. Nang tuluyang makalabas ang dalawa, ay saka naman naihi sa pants ang direktor habang nanginginig pa rin sa takot. Napakuyom siya ng kamao at nakaramdam ng galit sa anak niya. He will dear her at home. Hindi niya hahayaan na ang kamalditahan nito ang sisira ng iniingatan niyang pangalan. Halos mapatulan naman si Anika sa kama nang tumunog ang cellphone niya. Hello, si Doc Anika Lucero po ba ito? Magalang na tanong ng boses sa kabilang linya. Opo. Mabilis niyang sagot habang may kaba pa sa dibdib. Si Rudolph po ito, ang assistant director ng ospital. Pinag-uutos po ng director na mag-report na kayo ulit bukas sa duty. Effective immediately. Nanlaki ang mata ni Anika at napaupo siya habang nakahawak sa bibig. Ha? Bukas po? Halos pabulong niyang tanong. Opo, inaayos rin po yung schedule niyo. Inaasahan po namin ang pagbabalik ninyo. Pagkababa ng tawag, ilang segundo siya nakatulala na parang hindi makapaniwala. Ayos na? Mahina niyang sambit. Ganun lang? I get the justice? Yay! Tili niya. Hindi niya alam kung anong milagro ang nangyari. Hindi niya alam kung paano biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pero sa sandaling iyon, iisa lang ang malinaw sa kanya. Makakapagtrabaho na ulit siya. Kinabukasan, pagpasok ni Anika sa ospital, dala niya ang ID at puting coat na akala niya'y matagal pa niyang maisusuot muli. Ngunit kakaiba ang atmosphere. Ramdam agad niya ang kakaibang bigat sa paligid. Hindi tuwan sumalubong sa kanya, kundi mga matang puno ng galit at mapanghusgang mga mata.
Si Lily ang unang sumalubong sa kanya at tinitigan siya simula ulo hanggang paa. Oh, ayan na siya. Marinig na bulong ng isang nurse. Ang bilis makabalik ka. Samantalang tayo ilang buwan na suspended. Huminto si Anika sa gitna ng hallway. Narinig niya ang lahat ng sinabi ng kapwa niya doktor. Malandi yata talaga siya. Malambing na sabi ng isang doktor, sapat ang lakas para marinig niya. O baka binigyang aliw ang daddy ko kaya nakabalik agad siya. Dugtong ni Lily. Napakunot siya sa noo at parang may humampas sa sikmura niya. Nanlalamig ang mga daliri niya pero hindi siya umiwas. Sa halip ay lumingon siya sa mga ito na katabi ni Lily. Ano sinabi mo? Mariing tanong ni Anika. Nagkunwari si Lily na inosente. What? Sabay taas ng kilay. Well, huwag na tayo maglokohan. Hindi ka naman siguro makakabalik ka agad kung wala kang ginawa, hindi ba? Humakbang palapit si Anika. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Bakit? Patawang sagot ni Lily. Hindi ba totoo? Ang dami nang nasuspende rito, pero ikaw isang araw lang, pinabalik agad. Ano yon? VIP doctor ka ba? Napasinghap ang ilang nurse at doktor, pero walang pakialam si Anika. Dahil kahit naman siya ay hindi niya rin alam kung bakit napabalik siya agad. Stop spouting rumors and lies about me. Nanginginig niyang sampid. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Kung wala, edi tumahimik ka. Uy, galit. Pangaasar ni Lily. Natamaan ba kita? Hindi na napigilan ni Anika. Ang tinamaan mo, ang dignidad ko bilang doktor at bilang babae. Tumahimik ang buong hallway at lahat ay tila naghihintay ng susunod na mangyayari. Pinaghirapan kong posisyon ko rito. Dugtong niya habang nangingilid ang luha sa mga mata niya. Hindi ako sumiping kahit kanino. Hindi ako nagbenta ng sarili ko. At lalong hindi ako kabit. Lumapit si Lily na halos magdikit ang mukha nila. Hindi kami tanga, Doktora Anika. Sa isang iglap, itinulak ni Anika ang kamay ni Lily na nakaamba sa balikat niya. Huwag mo kong hahawakan, mariin sabi niya. At huwag mo kong babastusin dahil alam mong kaya kong lumaban. Saka siya tumingin sa paligid. Kung galit kayo dahil nakabalik ako agad, tama lang naman yon dahil wala akong kasalanan. Kung pakiramdam niyo hindi patas ang sistema, edi lumaban kayo ng tama. Huwag niyo akong siraan para lang gumana ang loob niyo. Sabay irap niya. Hindi naman na nagsalita pa si Lily, kaya napagpasyahan na niyang tumalikod. Pero nagulat siya nang biglang hilahin ni Lily ang buhok niya. Ah! Sumakit ang anit niya nang hatakin ni Lily ang buhok niya ng buong lakas. Huwag kang tatalikod! Galit na sigaw nito. Akala mo tapos na to? Napatumba si Anika. Bumagsak ang bag niya sa sahig. Bago pa siya makabangon, may isa pang kamay ang humila sa kanya. Ang kapal na mukha mo! Dahil sa'yo naparusahan ako ni Daddy. Akala mo kung sino ka? Sunod-sunod ang hampas. Tulak, sampal ang natamo niya. At kahit anong iwas at laban niya, ay hindi siya makaganti dahil pinagtulungan na siya. Tumigil kayo! Pilit na sigaw ni Anika habang pinipilit takpan ang ulo niya. Pero parang wala silang naririnig. Malandi! Sigaw ni Lily. Kabit! Salot! Nagkagulo na ang buong hallway. May tumawag na rin ng security. May nurse na napatras dahil ayaw madamay. Maya-maya pa ay dumating ang mga gwardya at pilit silang pinaghiwalay. Tama na! Tama na! Sigaw ng isa. Nang tuluyan na silang magkahiwalay, ay nalasahan ni Anika ang duguan niyang labi. Gulo-gulo ang buhok niya at nanginginig ang buong katawan niya. Siya nauna! Sigaw ni Lily na umiiyak-iyak pa. Sinaktan niya kami! Oo! Sabay-sabay na sabi ng ilan. Siya nagumpisa! Dumating naman agad ang mga pulis na siyang ikinagulat ni Anika dahil bakit may pulis agad. Ma'am, kailangan po naming dalhin kayo sa presinto. Malamig na sabi ng isang pulis. Kahit ang pulisya ay pinanigan si Lily. Wala man lang investigasyon na nangyari. Napapikit si Anika. Ito na naman ang bulok na sistema. Wala na namang hustisya sa totoong walang sala.
Magsasalita pa sana siya para ipagtanggol ang sarili niya pero kagad itong naputol nang may magsalita sa likuran niya. Hindi siya sasama kahit na sino sa inyo. Napalingon ang lahat at nakita nila si Ezekiel. Nakilala agad ito ng mga pulisya kaya agad na napaatras. Sir Ferrer. Parang binuhusan na malamig na tubig ang buong hallway. Good afternoon, officers. Mahinahong sabi ni Ezekiel. May problema ba? Wala ni isang sumagot agad at tila natatakot ang mga ito kung sakaling magkamali sila ng sasabihin. Lumapit naman agad si Ezekiel kay Anika at niyakap ito. Don't worry, I'm here. No one will hurt you now. Bulong ni Ezekiel. Doon na bumigay ang luha niya. Maya-maya, nagmamadaling dumating ang direktor. Pawis na pawis at kasunod dito ang isang matandang lalaki na elegante ang suot. Naningkit ang mga mata ni Anika at agad niya ito nakilala. It was the hospital owner. Kinabahan bigla si Anika dahil kahit ang may-ari ay makikialam na. Ngunit nagulat siya nang pagkakita pa lang nito kay Ezekiel ay bigla itong lumuhod kasabay ng direktor. Pasensya na po, Mr. Ferrer. Nanginginig ditong sabi. Huwag niyo pong idami ang ospital ko. Naggulat ang lahat at napasinghap. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Sir Ezekiel, have mercy on us! Sambit naman ang direktor. Ano to? Gulat na sigaw ni Lily. Dad! Alam mo ba na kaya kong pabagsakin ang ospital mo ng isang pitiko lang? Malamig at seryosong sambit ni Ezekiel. Napalunok ng laway ang may-ari ng ospital. O kung gusto ko'y bibilhin ko to at sisiguraduhin kong walang kahit isang pangalan dito makakahanap ng uli na trabaho. Patawad po! Halos iyak ng may-ari. Parurusahan ko pong totoo may sala. Tumayo ito bigla. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa mukha ng direktor. Wala kang kwenta! Sigaw ng matanda. Mas pinoprotektahan mong anak mo kaysa katotohanan. Bumaling naman ito kay Lily. At ikaw, simula ngayon, tatanggal ka na bilang doktor dito. Dad, do something! Sigaw ni Lily. Hindi mo pwedeng gawin to! Pwede! Sigaw ng matanda. At ginagawa ko na! Bumaling siya muli sa direktor. At ikaw, tanggal ka na rin sa posisyon. Effective immediately! Napaupo ang direktor sa sahig. Maawa ka, tumahimik ka! O gusto mong ipakulong pa kita? Kaagad naman na tumahimik ang direktor. Nanlaki ang mga mata ni Lily habang nakatingin kay Ezekiel. Sino ka ba talaga? All this time, ay hindi niyo pala namumukhaan si Boss Ezekiel Ferrer? Tanong ng may-ari. Ferrer? Pabulong na ulit ni Lily. Yung mafia boss billionaire? That's right. Nakahanap kayo ngayon ng katapat nyo. Sigaw ng may-ari. Lalong tumindi ang galit at inggit sa mga mata ni Lily habang nakatitig kay Anika na isang babaeng minamaliit niya lang noon. So, no one dare to touch my fiancé. Or else, uud ng bahalang umubos ng katawan niyo sa hukay. Mariing sambit ni Ezekiel bago tuluyan tumalikod. Nauna nang umalis sila Ezekiel at Anika sa ospital at habang lula ng kotse ay nakatitig lang si Anika sa bintana ng sasakyan at iniisip lahat na nangyari. Simula sa ospital hanggang ngayon, parang hindi pa rin humuhupa ang kaba sa dibdib niya. Ang daming tanong sa isip niya para kay Ezekiel pero wala naman siya lakas ng loob na itanong ang mga yon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking mansyon. Mataas ang bakod, bakal ang gate at may mga armadong gwardiya na sabay-sabay yumuko nang makita si Ezekiel. Napakunutan noon ni Anika. Ezekiel, nasan tayo? Tanong niya dahil hindi pamilyar sa kanya ang lugar na yon. This is my house. Nakangiting sambit ni Ezekiel. Bahay? Napalunok siya. Hindi ito mukhang bahay sa sobrang laki at lawak ng lugar. Para na itong palasyo o isang buong villa. Pagpasok nila, sinalubong siya ng malamlam na ilaw, malalaking painting, nasa TV niya lang nakikita. Dinala siya ni Ezekiel sa isang kwarto na halos 3 ulit ng sukat ng apartment na inuupahan niya. Hindi makapaniwala si Anika na ganito kayaman si Ezekiel. Kaya pala gano'n na lang kung maglabas ito ng pera.
Nung una nabahala na siya, pero hindi siya nagtanong dahil hindi naman siya interesado. But now, literal na, langit siya at lupa ako ang motto niya ngayon. Hindi ka komportable. Sambit ni Ezekiel nang mapansin ang paghigpit niya ng hawak sa bag niya. Hindi naman, nagugulat lang ako. Tapat niya sagot. Hindi ko akalaing ganito kakayaman, na ganitong mundong ginagalawan mo. Sandaling natahimik si Ezekiel, pagkatapos ay tumalikod siya. Gusto mo bang malaman ko sino talaga ako? Tanong nito sa mababa ang boses. Naalala ni Anika ang sinabi ni Lily sa ospital kanina. Tumango si Anika. Isa ka ba talagang mafia boss billionaire? Tanong niya. Hindi nagsalita si Ezekiel at sa halip ay dahan-dahang hinubad ni Ezekiel ang suot itong polo. Napahinto naman sa paghinga si Anika dahil sa nakita. Sa likod nito ay isang malaking tattoo ng dragon na parabang buhay ito. Ngunit hindi iyon ang mas nagmarka sa kanya. Sa paligid ng tattoo ay may mga peklat na mahahaba, malalalim, tila mga hiwa ng kutsilyo. May bilog na marka ng bala. May mga sugat na halatang matagal nang naghilo, pero hindi kailanman mawawala. Napahakbang siya palapit nang hindi niya namamalayan. What the? Pabulong niyan sabi habang nangingilid ang luha sa mga mata niya. Bawat isa dyan ay isang buhay. Sambit ni Ezekiel. Lumingon siya kay Anika. Maraming beses na ako namatay, Anika. Hindi lang sa katawan, pati sa konsensya. Napatitig siya rito. Lumaki ako walang pagpipilian. Pagpapatuloy ni Ezekiel. Kailangan ko maging halimaw para mabuhay. Para protektahan ang mga taong mahalaga sa akin. Pero, bakit ako? Mahina niyang tanong. Bakit mo ako piniling ipagtanggol? Bahagyang umiti si Ezekiel, ngunit mababakas din ang lungkot sa ngiti nito. Dahil ikaw unang taong hindi umatras sa harap ko. Sagot niya. Nang gabing yon, duguan ako. Delikado ang sitwasyon dahil armado kami. Pero, ginamot mo pa rin ako. Hindi mo ko tinignan bilang masamang tao. Tinignan mo ko bilang pasyente mo. Ikaw ang huling buhay ko. Dagdag ni Ezekiel. Nung iniligtas mo ko, doon ko napagtanto na ayoko na bumalik sa dating mundo ko. Gusto ko mabuhay ng tahimik at malaya. Lumapit siya kay Anika. At ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Naramdaman ni Anika ang senseridad sa boses ni Ezekiel. Dahilan kaya bumilis ang tibok ng puso niya. Naalala niya kung ilang beses niya itong itinaboy, itinulak palayo, at sinakta ng mga salita. Ngayon niya lang na-realize na naging worse pala ang pagtrato niya rito. Ang dami mong pinagdaanan. Nanginginig niyan sabi. At tinatrato kita na parang ikaw pang masama. Tama lang, sagot ni Ezekiel. Hindi madali ang magmahal ng katulad ko. Dahan-dahang inangat ni Ezekiel ang kamay upang haplusin ang pisngi niya at pwede sanang umatras si Anika, pero hindi niya ginawa. Nang mga oras na yon ay hindi niya itinulak palayo si Ezekiel. Sa halip, marahan niyang inilapat ang palad niya sa peklat sa likod nito. Hindi ka masamang tao. Mahina niyang sabi. Basag ka lang. Tulad ko. Anika. Maraming beses mo na rin akong iniligtas, Ezekiel. Pagpapatuloy niya. Hindi lang ngayon. Pati sa sarili ko. Halos ramdam nila ang hininga ng isa't isa. At rinig na rinig nila ang tibok ng puso nila. Ramdam din ni Anika ang init ng presensya nito. Ezekiel, mahina niyang tawag. Kung pumasok ako sa buhay mo, hindi mo na ba ako hahayaang makawala pa? Ngumiti si Ezekiel. Hindi kita ikukulong. Kung aalis ka, bubuksan kong pinto. Tinitigan niya mga mata nito. Pero kung pipiliin mong manatili, araw-araw kitang pipiliin at mamahalin. Huminga ng malalim si Anika. At sa pagkakataong yun, hinayaan ni Anika ang sarili niyang manatili. Siya ang unang lumapit at humawak sa dibdib ni Ezekiel. At siya ang unang humalik sa labi nito na agad namang tinanggap ni Ezekiel. Hindi umatras si Anika. Sa halip, ipinikit niya mga mata at hinayaan ang sarili na maramdaman
Ang init, ang lambing, ang matagal na pinigilang nararamdaman. At ng gabing yon, ay hinayaan nilang manaig ang nararamdaman ng puso at isipan sa pangalawang pagkakataon. Kinabukasan ay nagising siya sa umaga na yakap pa rin siya ni Ezekiel. Ang init ng katawan nito ang unang bumungad sa kanya. Bigla ay isang malakas sa putok ng baril ang gumising sa buong mansyon. Kasabay nito ang biglang pagbukas ng pinto ng kwarto nila. "Boss, may dumating galing sa lumang organisasyon!" Sambit ni Ryder na hingal sa pagtakbo. Alam na agad ni Ezekiel kung sino ang tinutukoy nito. "Ilabas mo si Anika sa likod! That's too late, son!" Malamig na boses ang pumuno sa buong kwarto. Napaupo si Anika at kumapit sa braso ni Ezekiel dahil sa takot. Isang matandang lalaki ang pumasok. Isang tingin pa lang ay ramdam na niyang hindi ito basta-bastang tao lang. "Anak," wika nito. "Matagal-tagal din kitang hindi nakita." Napalunok si Anika. Ama pala ito ni Ezekiel. Lumapit ang lalaki at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. "At what a coincidence. Ito rin palang babaeng ipinambayad ang lasenggong ama niya." Sambit ito na mapanlait. "At ito rin palang fiancé mo." Nanlaki ang mata ni Anika. Ikaw si Don Pablo?" Pero bago pa makasagot ang matanda, ay tumayo na si Ezekiel at humarang sa kanya. "Huwag mo siyang idamay. Akong kausapin mo." Tumawa si Don Pablo. "Haha, idamay? Anak, siya ang dahilan kung bakit mo tinatalikuran ang lahat ng itinayo ko." Isang kumpas lang ng kamay ni Don Pablo ay agad na hinablot si Anika ng mga tauhan. "Ezekiel!" Sigaw niya, nanginginig ang boses. "Bitawan niyo siya!" Sigaw ni Ezekiel na nanginginig sa galit. Ngunit hawak din siya ng mga tauhan ng kanyang ama. "Pakawalan mo siya, Dad!" Mariing sabit ni Ezekiel saka lumuhod. "Gagawin ko ang lahat." Ngumisi si Don Pablo. "Lahat?" Lumapit ito at halos magdikit ang mukha nila. "Sige, mamili ka." Tumahimik ang lahat ang naroon. "Siya?" Sabay turo kay Anika. "O ang posisyon mo, ang kapangyarihan mo, ang pagiging mafia boss. If you chose her, alam mo na ang punishment. We will beat you until you can't walk." Napahikbi si Anika at natakot sa punishment na haharapin ni Ezekiel. "Huwag, Ezekiel! Huwag mo akong piliin!" Hindi siya pinakinggan ni Ezekiel. "Si Anika!" Diretso niyang sagot. Isang malakas sa sampal ang tumama sa mukha ni Ezekiel. "Walang hiya kang anak!" Sigaw ni Don Pablo. "Para sa isang babae!" Sinuntok siya ng sunod-sunod hanggang sa bumagsak si Ezekiel sa sahig. Duguan na ang labi. Ang pisngi at ilong ni Ezekiel. Nanginginig si Anika dahil sa takot. "Ezekiel!" Sigaw ni Anika, pilit kumakawala. "Tama na, ako na lang! Ako na lang!" Ngunit hindi tumigil ang pagsuntok kay Ezekiel. "Makinig ka!" Sigaw ni Don Pablo habang sinisipa ang anak. "Ito ang kapalit ng pagtataksil mo at pagtalikod mo." Halos hindi na makabangon si Ezekiel. Gumagapang siya palapit kay Anika, habang duguan ang palad at sugat-sugat ang daliri dahil sa pag-apak dito. "Okay lang." Paus niyang bulong. "Basta, ligtas ka." Doon tuluyang bumigay si Anika. Halos wala na siyang mailuha. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. "Please!" Umiiyak niyang sabi kay Don Pablo. "Ako na lang! Huwag na siya!" Sandaling tumigil ang matanda at pinagmasdan silang dalawa. Ang anak niyang duguan at ang babaeng handang saluhin lahat ng sakit para kay Ezekiel. Sa wakas, kumumpas ito ng kamay. "Pakawalan niyo na sila!" Malamig na utos ito. "Pero tandaan mo, Ezekiel, patay ka na sa mundo at buhay ko." Nang binitiwan si Anika ay agad siyang tumakbo kay Ezekiel at sinalo ang ulo nito. "Ezekiel, please! Huwag ka munang mamamatay, please!" Paulit-ulit niyang bulong habang nanginginig. Ngumiti ito na mahina kahit halos hindi na makadilat. "Hindi pa talaga. Kasi kailangan pa kitang pakasalan." Napangiti si Anika, ngunit unti-unti namang nagdilim ang paningin niya.
hanggang sa hindi na niya malabanan pa. Bakit? Tanong ni Ezekiel nang mapansin ang pagkahilo niya. Ezekiel! At sa huling sandaling yun, bago tuluyang magsara ang mga mata niya, ay tanging naramdaman niya ay ang bisig ni Ezekiel na pilit pa rin yumayakap sa kanya kahit halos wala na itong lakas. Anika, wake up please! Naluluhan sambit ni Ezekiel at kahit halos hindi na makatayo si Ezekiel ay pilit pa rin siyang kumilos at tumayo habang buhat si Anika. Bawat hakbang papalabas ng mansyon ay parang hinihiwa ang katawan niya. Ramdam niya ang pagtulo ng dugo sa likod niya. Nanginginig din ang mga binti at halos hindi na niya maramdaman ang kaliwang braso. Pero kahit na ganoon, mahigpit pa rin ang pagkakayakap niya kay Anika. Boss, kami na lang po magbubuhat sa kanya. Sambit ni Ryder. Umiling si Ezekiel. Ako na. Paos sa sambit nito. Sugatan ka, boss. Ako na. Mariing ulit niya. At kaya niyang gawin yon. Dala-dala niya si Anika hanggang sa ospital, ang parehong lugar kung saan sila unang nagtagpo bilang doktor at pasyente. Pagdating nila sa emergency room, nagkagulo ang mga nurse at doktor. Si Ezekiel Ferrer! Si Doktora Anika! Ipinahiga niya si Anika sa kama, saka lang siya bumagsak sa upuan sa tabi nito. Hindi niya hinayaang gamutin ang sarili niya. Tinabig niya ang kamay ng nurse na lalapit sana. Siya munang unahin niyo. Mariin niyang utos. Huwag niyo kong alalahanin. Pero sir, hintayin ko siya magising. Mariin niyang sambit. Lumipas sa mga oras at hindi umalis si Ezekiel sa tabi ni Anika. Hindi siya uminom ng gamot. Hindi niya pinatignan ang sugat niya. Hawak lang niyang kamay nito kahit nanginginig na ang sarili niyang mga daliri. Please wake up, Anika. Don't scare me like this. Pabulong niyang sambit. Nandito ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Sa wakas, gumalaw ang mga pilik mata ni Anika. Ezekiel? Mahina nitong tawag. Kaagad na naalarma si Ezekiel. You finally awake. Thank God. Nanlabo ang mga mata ni Anika na makitang kalagayan ni Ezekiel. Diyos ko! Nanginginig ang boses niya. Anong ginawa nila sa'yo? Ngumiti si Ezekiel ng pilit. Wala to. Minasahe lang naman ako ng konti. Bigla siyang hinampas ni Anika sa dibdib. Aw! Inda ni Ezekiel. Sorry. Umiiyak niyan sabi. Bakit kasi hindi ka muna nagpaggamot? Napangiwi si Ezekiel. Aray, Doc, mas masakit yung hampas mo kaysa sa suntok ng tatay ko. Biro ni Ezekiel. Napaiyak at natawa si Anika ng sabay. Hindi ka talaga normal. Pero mahal kita. Simple niyang sagot. Bigla siya napahinto. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Ezekiel, puno ng luha. Sorry. Pabulong niyan sabi. Kung hindi dahil sa akin, agad siyang pinutol ni Ezekiel. Huwag mong sasabihin yan. Hinawakan niyang pisngin ni Anika. Kahit ulitin pa yon, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Muli siyang hinampas ng mahina ni Anika. Para kang baliw. Ngumiti si Ezekiel. Baliw sa'yo. Kinuha ni Anika ang gamit sa bedside table at sinimulang linisan ng sugat ito. Nanginginig ang kamay niya sa bawat pahid ng pulak at kung anong sakit na nararamdaman ni Ezekiel ay tila ramdam niya rin. Masakit ba? Tanong niya na pilit pinipigilan ng iyak. Hindi. Sagot ni Ezekiel. Mas masakit nung nawalan ka ng malay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Singhal niya. Baka masapakpak kita eh. Tumawa si Ezekiel kahit napaos. Worth it naman. Habang abala si Anika sa paglilinis ng sugat ni Ezekiel, ay biglang pumasok ang isang doktor. Dr. Anika, wika nito. Ang paghihimatay ninyo ay dahil sa malnutrition at mababang blood count. Kulang kayo sa dugo at nutrients. Nanlaki ang mata ni Ezekiel. Anong ibig sabihin nun? Nagpalitan ng tingin ng doktor at nurse dahil sila lang nagkakaintindihan. It means, delikadong kalagayan niya. Lalo na't buntis ka, Dr. Anika. Parang tumigil ang mundo. Ano? Sabay nilang nasabi. Bumilis ang tibok ng puso ni Anika. Buntis? Ako? Tumango ang doktor. Yes, early stage pa lang.
Napahawak si Ezekiel sa gilid ng kama at nanlaki ang mga mata niya. Dok, sigurado po ba kayo? Halos hindi niya makapaniwalang tanong. Opo. Parang biglang may bumangon na lakas kay Ezekiel. Are you 100% sure, Doc? Tanong ni Ezekiel. Tumango ang doktor at inabot ang folder. Itong ultrasound result. Lumapit si Ezekiel na parang bata na ingat at nanginginig ang kamay habang kinukuha ang papel. Nang makita niyang imahe, nanlaki ang mata niya. Hindi niya agad naintindihan ang hugis, pero alam niyang may buhay doon. Ito, halos pabulong niyan sabi. Ito yung, that's the fetus, sagot ng doktor. Congratulations, Sir Ezekiel and Doktora Anika. Parang may sumabog sa dibdib ni Ezekiel. Bigla niyang binitiwan ng papel at niyakap si Anika na mahigpit at halos buhatin ito sa kama. Anika! Puno ng tuwa ang boses niya. Narinig mo yun? Magkakaanak tayo! Ezekiel! Gulat na gulat si Anika at napahawak sa balikat niya. Dahan-dahan, sugatan ka pa! Pero si Ezekiel ay tumatawa lang habang naluluha ang mga mata. He didn't hide it from Anika because it was a tears of joy. Akala ko, wala na akong karapatang maging ama. Pabulong niyan sabi. Akala ko hanggang balat karahasan na lang ang mundo ko. Tumingin siya kay Anika. Pero binigyan mo ko ng pamilya. Si Anika naman ay nakatulala pa rin at tila pinoproseso pa ng utak niya lahat. Hindi ko alam na buntis sa pala ako. Hindi ko nga naramdaman. Mahina niyang sabi. Wala akong hilo, wala akong pagsusuka, wala. Ngumiti ang doktor. May mga ganun talaga, Dok. Lalo na kung sobrang stress at undernourished. Napahawak si Anika sa kanyang tiyan para ngayon lang naniwala. May baby talaga. Umalis muna ang doktor at nurse at iniwan silang dalawa sa silid. Bigla naman tumayo si Ezekiel at humakbang paatras. Ezekiel? Taka niyang tanong. At bago pa siya makapagsalita, ay lumod si Ezekiel sa harap niya. Hoy! Gulat niyang sigaw. Ano ka ba? Tumayo ka nga! Ba't hindi ang sugat mo sa tuhod? Ngunit ngumiti lang si Ezekiel at nilabas ang singsing. Ang parehong singsing na minsan na niyang ibinalik at tinanggihan. Anika Lucero. Seryoso ngunit may halong lambing ang boses ni Ezekiel. Wala ka na talagang kawala ngayon. Natawa si Anika kahit may luha. Excuse me? Magkakaanak na tayo. Patuloy niya. At gusto kong legal, tama at buong pamilya natin. Huminga siya ng malalim. Kung ayaw mo pa rin akong pakasalan, pwede namang kunin mo na lang akong yaya. Nanlaki ang mata ni Anika. Ha? Para araw-araw kita makikita at pagsisilbihan. Dagdag niya ng may ngiting pilyo. Kasama ko pa kayo ng anak natin. Baliw ka talaga. Natawa niya sabi habang umiiyak. Seryoso ka ba ngayon? Sobrang seryoso. Sagot ni Ezekiel. Mas takot pa ako na mawala ka kaysa mamatay. Hindi na niya hinayaang tumagal pa ang pagluhod nito. Hinila niya si Ezekiel pataas at ingat na ingat. Oo, diretsong sabi niya. Napatigil si Ezekiel. Ano? Oo. Ulit niya ng mas malinaw. Papakasalan kita. Parang hindi makahingan si Ezekiel. Talaga? Tumango si Anika habang umiiyak na nakangiti. Hindi dahil pinilit mo. Hindi dahil may baby. Hinawakan niyang pisngi nito. Kundi dahil mahal kita. Ezekiel Ferrer. Isinuot ni Ezekiel ang singsing sa daliri niya ng mabagal habang nanginginig ang kamay ni Ezekiel. Simula ngayon. Pabulong na sambit ni Ezekiel. Hindi ka na mag-iisa. Pangako, mahal na mahal kita, Mrs. Anika Lucero Ferrer. Nangilid ang luha sa mga mata ni Anika. At pangako ko rin na hindi mo na muling mararamdaman ng kadiliman. Mahal na mahal din kita, Mr. Ezekiel Ferrer. Isang halik ang iginawad nila sa isa't isa at kapwa masayang hinipo ang tiyan ni Anika. Ngayon, bubuo na sila ng pamilyang puno ng pagmamahal at kapayapaan. Sadyang ang tunay na pag-ibig ay hindi sapilitan o perpekto. Ito'y dumarating kapag may handang magsakripisyo, maghantay at handang pumili sa'yo araw-araw. Hindi dahil kailangan ka, kundi dahil mahal ka.
At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!